Dahil birthday ni Papa E, magluluto tayo ng pansit bihon. Ayan, di ba nakasanayan? O, nakaugalian na natin na nating mga Pilipino, kapag may birthday ay may pansit. Dapat may pansit dahil pampahaba daw yun ng buhay. Ayan yung ating gulay. Repolyo at pechay bagyo. Tapos, ayun, carrots. Meron tayong pansit canton at itong ating pansit bihon. 1 kilo. Ayan, ito yung ating pangsahog. Medyo na-toasted ko na bago ko binidyohan kasi nga tumatalsik. Nakakatakot, di ba? Pagka yung ating mga karne ay tumatalsik, baka tayo ay matalsikan. Ayan, na-toasted na natin to at pwede na natin lagyan ng bawang at sibuyas. Ayan, igisa ko na yung bawang sibuyas, tapos itong ating atay ng manok. Ayan, hindi ko na rin na-videohan kasi nga matalsik, kaya yung videohan ko na, yung medyo wala na siyang talsik. Ayan, kasi nakakatakot, baka ako matalsikan. Ayan, medyo totoasted din natin yung atay ng manok para hindi siya malansa. Tatakpan ko muna to para mas madaling maluto. Ayan, nilagay ko na yung ating carrots at saka lalagyan ko na rin ng soy sauce. Mga 2 kutsara lang ng soy sauce. Ayan, at mga ilang minuto nakalipas ay nilagay ko na rin yung ating repolyo at yung ating pechay bagyo. Ayan, halu-haluin lang natin. Ilagay natin ito para mas mabilis mabanta. Mabilis maluto. Lalagyan ko na rin pala ng paminta. Natiin ng paminta. Tatakpan na natin. Ayan, sinet aside ko na siya dyan. At magpapakulo naman tayo ng tubig para doon sa ating pansit bihon. Ayan, parang ang sarap ng iulam mo. Ayan, sa 1 kilong bihon, tsaka yung isang pansit canton, 500 grams. Ang nilagay kong tubig ay 3 litro. Ayan, at nilagyan ko rin ng 3/4 cup na soy sauce. At saka 1 to 2 tablespoon na patis para mas malinamnam. Tsaka 2 tablespoon na oyster sauce. Yan, ganyan ako magluto ng pansit bihon. Tapos lalagyan ko rin ng pork cube. Ayan. At saka yung ground black pepper. At ayan, depende na rin sa ating panlasa. Pwede nyo pa kayo mag-add ng iba pang pampalasa. Ayan, halu-haluin natin yung sabaw. At nilagay ko rin pala yung katas ng ating hipon. Ayan, para mas lumasa. Ayan, nalaglag yung isa. Ayan, para mas malasa yung ating pansit. Tapos itong ating bihon, ayan, binabad ko sa tubig. Ayan, para hindi na tayo masyadong marami ng sabaw. Kasi pagkahilaw yung ating bihon, mas maraming makakain na sabaw o ng tubig. Ayan, kaya ganyan ang ginagawa ko. Binababad ko muna sa tubig para na siya, lumambot na siya. Ayan, halu-haluin na natin at ilubog natin doon sa sabaw niya. Ayan, at ilagay na rin natin itong ating pansit canton. Ano lang to, 250 grams. Ayan, ilubog na rin natin siya sa sabaw o sa tubig. Ayan.
Ayan, luto na yung ating bihon at pancit canton. Lagyan na natin yung ating mga gulay. At kuha muna tayo ng ating tanim na spring onions o yung dahon ng sibuyas. Ayan, napakatataba ng dahon, Ayan, at atin ang ilalagay sa ating pansit para pampasarap. Mas gusto ko sana ang kinchay, kaso hindi ako nakabili ng kinchay. Kaya ito na lang dahon ng sibuyas ang ating ilalagay. At lalagyan din natin ng fried na kikiam. Ayan, nagprito pa tayo ng kikiam. Puputol-putulin na lang to. Ayan, at lagyan din muna natin ng sesame oil para hindi ma-dry yung ating bihon. At ayan, ilalagay natin yung ating mga fried kikiam. Ayan, pampadami dito ng sahog. Ayan, naputol-putol ko na yung iba hindi putol-putol. Ayan, at ilalagay na rin yung ating hipon. Ayan, napakasarap ng ating pansit bihon. Ayan, luto na ang ating pansit bihon na pampahaba ng buhay. Kain na po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng sumama hanggang sa dulo. Bye! Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe everyone. Mama on the go, YouTube channel ko, laging